kung titingnan nyo mga kababayan, alam nyo po ba na ito pong si Senator Joel Villanueva muli pong naghugas kamay. Kasi nga mga kababayan, alam naman po natin na talagang siseryosohin ni PBBM yung pagpapakulong dun sa mga politiko mga kababayan na sangkot sa maanumalyang flood control. So ang isa na pong halimbawa dyan, kung makikita nyo kahapon, meron pong pinakita sa atin ang DILG na kung saan nakahanda na po ang mga kulungan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan, ayon po dito, ito daw pong si Senator Joel Villanueva ay muling dumistansya sa issue daw po ng flood control mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Muling dumistansya si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Sa 47th anniversary celebration ng Jesus is Lord Church, iginiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante. Hindi pinalagpas ni Senador Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend para linisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Mga kababayan, ito para po sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Disclaimer lamang po, wala po tayong pakialam sa kahit na anong religion mga kababayan. Hindi po natin isinasali yan sa usaping pampolitika. So kaya po siguro mapapag-usapan ngayon ay dahil nga nagamit ni Senator Joel Villanueva yung kanilang simbahan para pulinisin yung kanyang pangalan. So para sa akin mga kababayan, dapat talaga isireset aside yung religion sa usaping pampolitika at dapat hindi po talaga nakikialam ang isang religion sa usaping pampolitika mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, para sa akin hindi naman po kasi issue kung sino yung naunang nag-expose. Ang pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, yung pagkakaling po niya sa maanumalyang flood control. Kasi maliwanag naman po yung mga resibo nung mga nakaraang buwan na kung saan talagang nai-indicate yung pangalan ni Senator Joel Villanueva sa maanumalyang flood control. Katulad na lamang po yung sinasabi ni Henry Alcantara na kinukulit po siya patungkol po sa pondo mga kababayan ng isang tulay. So ngayon kung titingnan nyo, ang pinag-uusapan kasi dito, yung bukod doon sa issue ng flood control, yung mga insertion kung saan po napunta. At yan yung hanggang ngayon ay hindi po sinasagot ni Senator Joel Villanueva. Anyway, pagpatuloy pa po natin. Budget of the government sa flood control. Tapos ngayon, kasali ka daw? Di wow! Sabi ng senador, kaya niyang tignan sa mata mga miyembro ng JIL at sabihing hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Kaya ko pong tignan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata sa mata! Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag sanay ka na sa ganyang klase ng gawain, kahit tumingin ka sa kahit na sino man, kayang-kaya mong gawin. Kasi nga kung sanay ka na at kung kaya mong pagtakpan ng paulit-ulit yung sarili mo. Pero hindi ko naman sinasabi na ganon yung ginagawa ni Senator Joel Villanueva. Ang sa atin lang mga kababayan, uulitin ko napakalaki po ng respeto natin sa lahat ng mga religion mga kababayan. Kaya ako, patuloy akong bumibilib sa mga religion na hindi po nakikialam sa issue ng politika mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Patuloy po akong bumibilib sa mga religion na hindi marunong makialam sa issue po ng politika. Kasi naniniwala naman po tayo sa sinasabi ng Bible na kailangan magpasakop tayo kung sino man yung namumuno sa isang bansa mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nakakalungkot lang isipin na masyadong gamit na gamit ni Senator Joel Villanueva yung JIL para po sa paglilinis ng kanyang pangalan. Dapat inihiwalay muna niya. Ano po mga kababayan, kung gusto man niyang malinis yung kanyang pangalan, dapat ang ginawa niya, dinala niya sa legal. Hindi yung ginamit niya yung simbahan. Anyway, ituloy pa po natin. Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Sa mga magkakasunod na pagdinig ng Senado at Kamara noong nakalipas na buwan, idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH si Tess Daman.
Tulad nga po ng sinabi ni D. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Grabe, Inamin din ni na Engineer Henry Alcantara at JP Mendoza na kabuang 150 million pesos na kickback ang kanilang ibinigay sa senador mula sa mga hiniling niyang proyektong multipurpose buildings. Eto na nga lang mga kababayan, sige, pagpalagay natin. Hindi talaga siya sangkot sa maanumalyang flood control. Ipagpalagay natin pero mga kababayan, hindi po natin maiaalis na tumanggap po siya ng pera. Galing po dun sa mga flood control mga kababayan at mga multipurpose building mga kababayan na kung saan makikita nyo naman po yung amount, 150 million pesos. So ngayon, di ba, dinidare pa nga ni Bato de la Rosa mga kababayan si Henry Alcantara na kung alam daw ni Senator Joel Villanueva yon, hindi daw tatanggapin yon ni Senator Joel Villanueva. So ngayon, para sa atin mga kababayan, since alam na ni Senator Joel Villanueva kung saan ang galing yung pera, bakit hindi niya ibalik? Diba? Bakit hindi niya ibalik ngayon? Kung talagang malinis yung intention niya mga kababayan at sa mata ng Panginoon na hindi niya kayang gumawa ng masama, o bakit hindi nila ibalik ngayon yung pera? Pero aminado silang ang iba rito ay mula sa flood control projects na hindi na nila pinagbigay alam sa senador. Matatandaan ding may inilabas na mga larawan ng opisina ni Senador Villanueva na sakay siya ng bangka kasama sina Alcantara at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para sa isang opisyal na aktibidad. Itinanggi nito ang ulat na boat buddies sila ni Alcantara. Ayon sa record ng DPWH Bulacan, ito ay pag-inspeksyon ng senador at LGU official sa flood control project na Lolomboy Pumping Station 3 sa O siguro naman ngayon mapapaisip na si Senator Joel Villanueva na ibalik yung pera ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabing kickback na 150 million pesos. Kasi di ba maliwanag nga na kahit sinasabi ni Henry Alcantara na hindi alam ni Senator Joel Villanueva na yung ibang part nun ay galing po sa maanumalyang flood control. Since ngayon, alam na niya kasi nga nasabi na ni Henry Alcantara, o bakit hindi niya ibalik ngayon? Kung talagang malinis yung hangarin. Ibalik yung 150 million na kickback. Kung talagang malinis yung hangarin Bukawi River sa Bulacan noong November 24, 2021. Nasa record din ng DPWH kasama ang proyektong ininspeksyon ni na Senador Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi na ayon kay Alcantara ay mula sa budget ni Senador Villanueva. Una po yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building ni Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, sabi nga ni Shimi, Surara, nasa Congress ka pa sa issue ng pork barrel. Ipaliwanag mo ang sinasabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaya nga, di ba, kung paano nila binastos yung yung batas. request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Diba? Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Lahat ng mga akusasyon ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan sa Kamara at sa Senado laban sa kanya ay mariing pinabulaanan ni Senador Villanueva. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, bukod pa po dyan sa paglilinis ng kamay ni Senator Joel Villanueva, paghuhugas ng kamay, dun po sa pagtitipon ng GIL, mayroon din kahapong lumabas na kung saan, talagang kahit kaharap niya si Secretary Vince Dizon dito po sa isang pagdinig. Patungkol po ata ito sa budget ng DPWH. Pakitama na lamang po ako. Dito naguhugas kamay din po siya mga kababayan. At talagang iginigate niya na wala po siyang kinalaman sa maanumalyang flood control. So ito, pakinggan muna natin. Wait lang, tanggalin ko na to. Yan. Pakinggan muna natin to mga kababayan. Yan. A certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakialaman yung unprogram, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual,
nang hindi din niya alam, this is according to the district engineer, at naparelease itong programa na ito. I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita, and I'm sure it's more than this number, more than this figure, and ito yung masakit sa mga kababayang Pilipino natin eh. Sa totoo lang, dapat kung ikaw ang naaakusahan, hindi ka dapat umuupo dyan bilang isang nagtatanong. Diba? Bilang isang parang judge. Dapat unang-una, since ikaw yung naaakusahan, ikaw yung nadadawit sa isang issue ng maanumalyang gawain, dapat umuupo ka dyan sa Senado bilang isang resource person. At dapat ikaw ang ginigis at tinatanong. O kaya naman, for delikadesa, dapat nag-i-inhibit po kayo, Senator Joel. Diba? Kasi kaya nagagalit ang taong bayan, dahil nga ganito, mga kababayan, na dapat nag-i-inhibit na lang, pero sila pa yung nagtatanong habang sila ang inaakusahan, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa po natin. ulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to. Diba? At binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention, no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated. Kasi sa totoo lang, dapat may nagtatanong din sa kanya. So, saan napunta yung 150 million? Diba mga kababayan, dapat meron man lang naglalakas ng loob na magtanong sa kanya, saan napunta yung 150 million pesos? Ano ang nangyari dun sa 12 billion na parte ng insertion na ginawa ni Chis Escudero na napunta sa hometown mo? Dapat may mga nagtatanong kasi ng ganyan. At dapat unang-una nga, mga kababayan, hindi po siya umuupo dyan bilang nagtatanong. Dapat umuupo siya dyan bilang tinatanong. Research person, mga kababayan, para maitanong kung naibalik na ba yung 150 million pesos. Yung plano, walang master plan. And ito yung gusto ko sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo, sa unprogram released funds 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa, ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024, kung meron pong nakita. Pero sa ngayon po, hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. I made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now because of the developments that had happened during the hearings, the course of hearings. Siguro, tanungin na din kita, Secretary. Imagine, in the hearing, conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakailaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa. Naniniwala ba kayo mga kababayan na sila lang yung nakialam dun sa unprogram? Di ba sinasabi nga nung engineer o district engineer, mga kababayan, na si JP Mendoza, na galing sa unprogram yung budget na ibinaba sa kanila, 'di ba? Na galing kay Senator Joel Villanueva or nakapangalan kay Senator Joel Villanueva. So naniniwala kayo na sila lang yung nakialam sa unprogram at wala nakakaalam, kahit si Senator Joel? Ilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual nang hindi din niya alam, this is according to the district engineer, at naparelease itong programa na ito. So how could that be? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? Sa akin pong limited na pagkakaintindi, no, in fact, habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang unprogram po kasi, yan po ay sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po yan hindi po yan dumediretso sa either sa region or sa distrito. Kailangan po yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. Tama. No, so yun po ang proseso. No, pero
I think ito na rin po ay tinitignan na rin at tinitignan na rin at pinupusisi na rin ng iba pang mga ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang ombudsman, kasama na rin po ang DOJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to the officials of DPWH. So don't you find it weird for... Sabi ni Mamang Hilita, isa pa yang si Vince Dizon, DDS yan at bata ni Bongo yan. Ayon kay Boss Mike. Oo nga, DDS nga to dati mga kababayan at naging staff ni Senator Bongo, pero hindi naman nangangahulugan na si Secretary Vince Dizon ay tatalima sa kanyang tungkulin. Kasi kita nyo naman, napaganda niya ang DOTR at kita nyo naman mga kababayan na tinatrabaho niya yung issue ng DPWH. At maliwanag ang sagot ni Secretary Vince Dizon nung natanong siya sa isang interview na kung saan na itanong yung joint venture ng pamilya ni Bongo sa mga diskaya, maliwanag na sinabi niya na kahit na sino masagasaan dyan, kung ano yung iniutos sa kanya ng presidente ng Pangulo, yun po yung susundin niya. Dapat managot ang lahat at walang sisinuhin. So maliwanag naman, kita nyo naman din yung itsura ni Secretary Vince Dizon mga kababayan. Kita nyo kung gaano siya kasigasig magtrabaho sa DPWH. So ngayon walang issue sa amin. Para sa akin walang issue kung DDS man yan or hindi. Ang mahalaga nagtatrabaho siya. For a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc. Ipinangalan namin sa isang senador. I'm not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying... Dinidepensahan mo na nga eh. Diba? Senator Joel, dinidepensahan nyo na nga po ang sarili nyo eh. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo dinidepensahan yung sarili nyo. Hindi nyo sinusubukan depensahan yung sarili nyo. Kanina nyo pa nga po dinidepensahan yung sarili ninyo. Pinapalabas ninyo na may gumalaw nung unprogram at walang kahit na sinong nakakaalam kahit na kayo. Tapos ngayon palalabasin ninyo, ginalaw yung unprogram at ipinangalan sa inyo tapos ibinaba doon sa lugar ng Bulacan. How could that be? Halatang halata na dinidepensahan nyo na sarili nyo kanina pa. No, dito ho, and he was under oath and he made mention about it. Ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge. Unprogrammed. So, yun lang po. No? That's why I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds. Especially with what happened. Siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator. And during the course of the hearing, binabanggit niya, walang may alam. So, again, grabe yung ano? If unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the budget. Kasi buti mga kababayan kung ano eh. Buti kung ngayon lang nagka-issue ng ganyan si Senator Joel. 'Di ba, mga kababayan, sabi nga ni Ombudsman o former Ombudsman na Conchita Morales, talagang matindi yung ginawa nila sa batas nung panahon po na yon. Kasi kahit na pinadidisqualify, ito pong si Senator Joel Villanueva, hindi po siya na-disqualify kasi pinoprotektahan nga po siya ng Senado noong mga panahon na yon, mga kababayan. So ngayon, buti kung ito first time lang, maraming beses na nga po siyang na-issue sa ganyan. I have very strong reservation, Mr. Chairman, unless we know what to do with this. Because again, records will bail me out, Mr. Secretary. A district engineer claimed that thing happened. And that's the reason why this representation's name is also being dragged. And again, I'm not trying to defend myself. It's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and accountability, Secretary. Yan yung sabi mga kababayan ni Senator Joel kung paano po siya magugas kamay dito, dumistansya sa issue ng maanumalyang flood control, pero nakalimutan po kasi na itanong sa kanya kung naibalik na po ba yung 150 million na kickback na sinasabi ni Henry Alcantara na yung ibang parte noon ay galing po sa maanumalyang flood control. So ngayon, sinupalpal siya mga kababayan ni Ramon Tulfo. Ang sabi ni Ramon Tulfo dito, ayan, kasi kung makikita nyo, sa quote-in-quote nakalagay dito, hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo.
ayon po mga kababayan kay Senator Joel Villanueva, nung mga panahon na sinasabi niya ito, yan po yung araw ng pagtitipon ng GIL. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ayon naman po dito kay Sir Ramon Tulfo, ganun ba? O ganoon ba? Sabihin mo yan sa mga taga Bulacan na nalunod sa baha dahil sa Ghost Flood Control Project sa lalawigan mga kababayan. Kasi nga naman, kung tutusin, di ba, for delikadesa man lang, ikaw yung naaakusahan. Dapat mag-i-inhibit ka na lang mga kababayan sa usaping ganyan. At hindi mo nagagamitin pa ang impluwensya ng Senado para linisin lang yung pangalan nyo. Di ba yung pangalan mo? Di ba dapat ang ginawa mo, hinarap mo na lamang itong mag-isa at hindi mo na ginamit yung kapangyarihan mo bilang isang senador at ginamit mo pa yung Senado para lang linisin yung pangalan mo. Ang pinakamasakit pa dito, masyadong gamit na gamit pa, mga kababayan, di umano ang salita ng Diyos para linisin yung kanyang pangalan. Again, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, wala tayong issue sa kahit na anong religion. Hindi natin binabastos yung mga religion at hindi natin dinadawit sa issue pong ito. Pero hindi po talaga may iwasan kasi nga mga kababayan, mismong dapat ay pinag-uusapan salita ng Diyos pero nauwi po sa pamumulitika nung sinubukan na niya na linisin yung kanyang pangalan, gamit pa yung salita ng Diyos at dito naman, gamit pa yung Senado din. So ngayon, kung titingnan nyo, para sa akin, yan po yung mga paraan ni Senator Joel Villanueva para linisin yung kanyang pangalan at para palabasin na siya po ay inosente at walang bahid ng kahit na anong issue ng korupsyon mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi nyo mga kababayan hingil po sa issue na yan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa paghuhugas kamay ni Senator Joel Villanueva.